Pulong ng mga liderato ng Senado at Kamara kasama sa napag-usapan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law at Universal Healthcare Act. Yan ang aking sinaksihan. Ito ang unang pulong ng liderato ng Kamara at bagong liderato ng Senado na ginanap sa isang lugar sa Malacanang. Tinalakay ang mga priority bill na dapat aksyonan ng dalawang kapulungan. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses, to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing. Bukod kay Dalipe, naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Chis Escudero at kanyang counterpart na si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon naman kay Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Para naman kay Speaker Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Pangunahing tinalakay ang pumasa na sa Kamara na amendment sa Rice Tarification Law na sabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito. Ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprobado na lahat ng Kamara. Sa Senado, nakabinbin pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Sabi naman ni Escudero, hindi nila napag-usapan ng charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila, sa taga po sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bill. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin yung para hindi sayang pa. Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.